Para maibsan ang epekto ng kasalukuyang krisis sa mga driver at operator, naglaan ang pamahalaan ng fuel subsidy para sa kanila. Daan-daang PUV drivers at operators sa Cordillera tumanggap ng subsidiya. Narito ang report ni PIAESO intern Caritz Reyes. Nagsimula na ang pamahagi ng LTFRB CAR ng fuel subsidy checks para sa mga kwalipikadong benepisyaryong Public Utility Vehicle o PUV operators at drivers sa Cordillera Administrative Region. Nasa 495 beneficiaries sa Cordillera ang inaasahang makakatanggap ng fuel subsidy ngayong taon. Kabilang dito ang mga taxi drivers, public utility bus, modern public utility jeepney, modern bus at iba pang public utility vehicle operators at drivers. Ngunit ito ay depende sa uri ng sasakyan. Umaabot mula 1,500 to 10,000 pesos ang subsidy na ipinagkakaloob para sa fuel at maintenance para sa mga sasakyan ng drivers at operators. Ang pinakalayunin ng fuel subsidy program na to para to ease the burden which brought by the yung crisis sa fuel. So the government find a way to help in a little way para ma-help naman yung ay ma-ease naman yung burden, most especially sa not only the drivers pati din sa mga operators. So yun ang pinakalayunin, to ease the burden of kasi kailangan na i-sustain nilang kailangan ng pangangailangan ng pamilya nila. Pangangailangan sa part ng operator is yung pangangailangan din ng hindi lang naman umaandar lang ng sasakyan na hindi natin lagyan ng fuel. Pero sa taas ng presyo at saka maintenance, kailangan din nila ng subsidy, which is very helpful sa mga operators at drivers. Nilinaw din ng opisyal na ang fuel subsidy mula sa LTFRB ay magkaiba sa cash relief assistance mula sa DSWD. Ang mga nakatanggap na ng cash relief assistance sa DSWD ay makakatanggap pa rin ng fuel subsidy mula sa LTFRB. Ayon pa sa LTFRB CAR, nakalaan na ang pondong ipapamahagi at kasalukuyan ng inilalabas sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Bagamat hindi pa matukoy ang eksaktong bilang ng mga susunod pang tatanggap dahil batch by batch ang implementasyon. Sinabi ng ahensya na target ng pamahalaan na maipamahagi agad ang subsidy sa loob ng taon. I cannot really tell what exact date, pero within this year naman hindi aabot sa ilang taon yan. Dapat kasi order ng President has to be released immediately. Kaya actually naka-allocate na po lahat yan, yung mga nandiyan na po rini-release. Pero may konting pine-verify, clean up po ng office kasi meron na po yung card, hindi rin makuha po bakit gano'n na-release na sa card yung ATM. Tapos may nailagay. So maybe kamali lang na isulat din sa check. Kaya biniling para hindi madoble na may i-release. Nagpasalamat naman ang mga benepisyaryo ng programa. Kahit pa paano makakatulong din konti pa sa maintenance na taxi. Sobra, napakatumal, sobrang tumal. Kahit ako yung boundary halos wala na. Binawasan ko ng kalahati. Marami pong tulong sa amin ito dahil kuwan sa maintenance ng sasakyan namin. Gulong, rikpat sa kawan, pagdagdag sa maintenance na lang ito. Malaking bagay ito, malaking epekto nung tumaas ng diesel dahil wala tayong pagkuhanan ng lagkita at mataas ang diesel. Samantala ay pinapaalala ng LTFRB CAR na kinakailangang kumpleto ang mga dokumento ng mga benepisyaryo upang maging maayos ang proseso ng pagkuha ng subsidy. Sa pamamagitan ng mga ganitong programa, layunin ng pamahalaan na mabawasan ang epekto ng mataas na gastusin sa transportasyon at masuportahan ang kabuhayan ng mga tsuper at operator na makapagsilbi at maghatid ng tuloy-tuloy na serbisyo.
Mula rito sa Pacdal, Baguio City, ako po si PIA ISU Intern Caris Ann Reyes para sa PIA Cordillera.